Isang pinagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi sa inyong lahat mga kapatid, sa inyo pong lahat na tagapagsaliksik. Ito naman po ang inyong katolikong tagapagsaliksik ng pananampalataya at sa pagkakataong ito po, meron naman po akong videong handog sa inyo na kung saan merong three major questions na kung saan ay pwede nating mapagnilayan at mabigyan ng pansin kung paano nga ba ito masasagot. No? Sa pamamagitan po ng Team Paathag, ito po mga kapatid, no, napakaganda yung kanila pong programa, Team Paathag. Sana po ay suportahan niyo po yung Paathag Archdiocese of Capiz sa kanilang pong Facebook page. And sana po mga kapatid, atin pong pangilayang mabuti ang video ito, na kung saan ay nagpapakita po sa atin at nagpapahiwatig sa atin mga kapatid at mga kaibigan ng magandang argumento na kung saan ang mga akusasyon or issues na binabato po sa Iglesia Katolika ngayon po ay sasagutin ng Team Paathag. Hope na mga kapatid, mga kaibigan, ay ready po tayo upang atin pong mapagnilayan, atin pong mapag-aralan, at atin pong maibahagi ang ating mga kaalaman at ang ating mga nalalaman. So panoorin po natin ang video ito at huwag niyong pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Katolikong Tagapagsaliksik. At wag niyo pong kakalimutan mga kapatid na i-share po ang ating video at wag kayong makakalimot to comment. And mga kapatid ay wag niyo pong kakalimutan din na panuuring buo ang video na handog natin sa araw na ito. Watch this, brothers and sisters, and learn more. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, my dear brothers and sisters in Christ. Sa video pong ito ay ating pong pag-uusapan at sasagutin ang ilan sa mga ibinabato sa ating mga Katoliko. Nakakalungkot isipin dahil marami sa ating mga kababayang Katoliko ang naniniwala sa mga atake laban sa atin na hindi naman talaga totoo. Narito po ang ilan sa mga madalas na ginagamit na pang-atake laban sa atin ng mga kaibigan nating mga protestante. Magbibigay po tayo ng 3 mga atake na palaging ginagamit ng mga anti-katoliko laban sa atin. Una, ang mga Katoliko raw ay tinuruan ng mga pari na sambahin ang mga ribulto at mga imahen. Paulit-ulit na po natin ito naririnig mula sa mga kaibigan nating mga protestante. Pero totoo nga ba na tayo ay tinuruan ng ating simbahan na sambahin ang mga ribulto at mga imahen? Ang sagot po ay hindi. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132, ganito po ang ating mababasa. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which proscribes idols. The honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor rendered to sacred images is a respectful veneration, not adoration, due to God alone. Ang veneration po ay hindi adoration at hindi po kailanman itinuro ng simbahan na sambahin ang mga ribulto at mga imahen dahil ang mga ito ay ginagamit bilang pang-alaala lamang. Tandaan po natin na kung gusto po nating malaman ang official teachings ng ating simbahan, basahin lamang po ang Catechism of the Catholic Church. Pangalawa, ang mga Katoliko ay sumasamba kay Maria. Hindi po ito totoo. Mahal po natin si Mama Mary dahil ina po siya ng ating Panginoong Jesus. Kaya may tinatawag tayong latria. Ito ang ibinibigay natin sa Diyos lamang. Hyperdulia, ibig sabihin ay higher veneration para kay Mama Mary. Hindi po ito ibig sabihin na sasambahin na natin si Mama Mary dahil idolatry na po ang tawag doon kapag sinamba natin si Mama Mary. At Dulia, ito naman ang ibinibigay natin para sa mga saints at angels. Pero hindi rin po ibig sabihin nito na sasambahin na natin ang mga saints at angels. Kaya hindi po totoo ang sinasabi ng iba na sinasamba natin si Mama Mary. Ito ang sabi sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 971.
very special devotion to the Virgin Mary differs essentially to the adoration which is given to the incarnate Word and equally to the Father and the Holy Spirit. Pangatlo, ang mga Katoliko ay walang alam sa Biblia. Totoo nga bang walang alam ang mga Katoliko sa Biblia? Ang sagot po ay, hindi totoo. Hindi po natin maitatanggi na merong mga Katoliko ang hindi nagbabasa ng Biblia at walang alam sa kanilang sinasampalatayaanan. Pero hindi po totoo ang sinasabi ng iba na ang Catholic Church mismo ay walang alam sa Biblia. Alam ba natin na ang Catholic Church ay nakapagsalin na ng napakaraming Bible versions? At isa na rito ay ang New American Bible Revised Edition na ibinatay sa mga ancient manuscripts katulad ng Dead Sea Scrolls. Kung walang alam ang mga Katoliko sa Biblia, ay hindi nila magagawang maisalin mula sa lingwaheng Hebreo, Aramaiko at Griego papunta sa mga lingwaheng maiintindihan natin. Alam ba natin na kung hindi ka marunong magbasa ng Hebreo at Griego ay imposible ring makasalin ka ng Biblia? Marami po sa ating mga scholar ang nakakabasa ng ancient manuscripts, nakakaunawa ng grammar ng biblical languages at nakakapagsalin ng Biblia. Ang nakakalungkot ay yung mga nagsasabing walang alam tayo sa Biblia. Yun naman yung mga taong wala pang naisaling Biblia mula sa ancient languages at kahit papabasahin mo ng Hebrew Bible ay hindi nakakabasa. Huwag po tayong magpadala sa sinasabi ng iba laban sa Catholic Church. Ito po ang inyong lingkod at kapatid sa pananampalataya, Sister Julie ng Paathag. Ayan, sana po mga kapatid ay nakapulutan nyo po ng aral ang ating videong tampok sa araw na ito. So again po mga kapatid at mga kaibigan, suportahan po natin ang Team Paathag na kung saan ang salitang patag kasi yan ay nangangahulugang pagpapaliwanag. Salitang hiligay nun po yan na ang kahulugan ay pagpapaliwanag. So hoping mga kapatid na nagkaroon po tayo ng kaliwanagan sa mga kalituhan natin sa ating pananampalatayang Katoliko. Huwag niyong kakalimutan again to subscribe this YouTube channel and also to share. At sana po mga kapatid ay huwag niyo pong kakalimutan na mag-comment din at i-share ang ating nalalaman. Hindi lang po ang video, bagkos ang ating pong nalalaman sa pagkakataong ito. Sa Diyos ang lahat ng papuri, Rodeo et Ecclesia. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the